Ako nga pala si Ding Dongji. Kani-kanina lang. May nadiskubre akong napakaseryosong bagay. Parang naisekay ata ako. Sa nakaraang buhay ko, dumanas ako ng matinding pang-aapi. Pero sa buhay na to, nagbalik ako mula sa muling pagsilang. Sige na nga, aminin ko na. Isa lang talaga akong otaku. Noong araw na yon, naglakas loob akong pumunta sa isang anime convention. Nakuha ko na nga yung paborito kong merch, tapos. Bigla na lang akong naisekay dito. Ay, na pala. May naawaken din akong system. Direk, napaka-clutch naman ng setup na to. Nakalimutan mo ba ang linya mo? Hehe. Ay, na pala. May naawaken din akong system. Hulaan niyo kung ano ako. Ang espesyal na edisyon ng pag-cultivate sa ibang dimensyon para sa bahay kalinga ng mga tamad. Serial number 250,250. Version 6.66. Teka, sandali lang. Bakit pati version number meron ka, hoy? Lene. Hayaan mo na nga, wala na akong magagawa ngayon. At least. Nakatawid ako rito, bro. Ubo-ubo. Medyo mahina nga lang ang powers ko. Ang dating may-ari ng katawan na to ay nasa key refining level 6. Bakit pagdating ko, naging key refining level 3 na lang? Grabe naman, kailangan ko pa palang mag-cultivate para lumakas ulit. Dongji, oras na para mag-cultivate. Kuya Xiaozeng, masakit ang ulo ko, masakit din ang tiyan ko. Na-sprain pa ang paa ko. Pwede mo ba akong i-excuse kay Guro Kongsu, please, Mio? Dongji, sabi ni Guro. Kung hindi ka mag-ensayo ngayon, bukas, ikaw ang pag-ensayuhan niya. Kuya Xiaozeng, dahan-dahan naman sa paglakad. Hahaha. Hoy, naging espiritu na ba ang bumbilya? Dongji, halika rito. Teka, bakit bumaba ka sa key refining level 3? Hayaan mo na, okay lang yan. Mag-cultivate ka na lang ng mabuti. Hindi ba't Eastern Fantasy ang mundong to? Bakit may halo? Bakit may angel halo ka sa ulo mo? Kumalma ka nga. Anong angel halo pinagsasabi mo? Ito ang mahiwagang sandata ko. Ang tawag dito ay spotlight ring. Kaya nitong ipunin ang liwanag ng araw sa ulo ko. Lalo namang naging kakaiba yan, hoy. Huwag ka ng maraming daldal. Magsimula ka na mag-cultivate. Saan nyo ba ako dinala? Cultivation world pa ba talaga to? Teka, hindi ba dapat nakaupo at nagninilay-nilay kapag nagku-cultivate? Anong kalokohan tong radio gymnastics na to? Hayaan mo na nga, susunod na lang muna ako sa kanila. Nakadetect ng pagsisikap mula sa master. Cultivation level, -1, -1, -1, -1. Sige, kapag nag-ensayo ako, nababawasan ang cultivation ko, ganon. Napakagaling mo talaga, bilib na ako sa'yo. Ayoko na magpanggap. Ang sarap talagang matulog habang nagbibilad sa araw. Mio. Dongji. Hindi mo pa nagagawa ang misyon mo para sa sekta ngayong buwan. Huwag ka nang magpetiks dyan. Sige po. Yun isang araw na ako rito mula nang maisekay ako. Lalabas na ba sa wakas ang main quest ko? Hoy, bakit pagpatay lang ng mga insekto ang misyon ko? Hindi ba dapat paglipol sa mga demonyo? O pagliligtas sa mundo? Anong klaseng bulok na sekta to? Sinong matinong sekta ang magtatanim ng ganito karaming sunflower?
Hindi kaya. Ito ang tagapangalagang espiritong hayop ng tahanan ng mga sunflower. May na-detect na kaaway sa harap. Higanting hari ng mga groundhog. Level, Foundation Establishment Level 1. Suhestyon sa host. Suhestyon na manatiling kalmado. Ay. Mga beshi kong nanonood sa phone. Mga katropa sa harap ng screen, mukhang walang countdown ngayon ah. Ano sa tingin nyo, bagay ba tong countdown? Nga pala, ako ang bida rito, di ba? Katangian, matakaw sa gamit, epekto, tumatakas. Nasaan na ba yung system? Hoy, nasaan ka na? Madededs na ako rito oh. Hindi ba dapat? Gamitin mo na yung powers mo. Host, dakilang si Dikik lang po ako. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo. Kung hindi mo kayang lumaban, bakit hindi ka humingi ng tulong? Hala, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tingnan mo ang ultimate skill ko, ang dakilang summoning technique. Kuya Shozeng, iligtas mo ako. Sino ang nangangahas na mag-ingay sa labas ng bulwagan? Hoy, nag-cultivate ka ng immortalidad, di ba? Gusto mo bang mamatay sa kakatawa ang kalaban sa ganyang forma? Medyo lumihis sa kaliwa ang tira ko. Maliit na bagay lang yan. Kuya Shozeng, kaya mo ba talaga o puro ka lang forma? Seryoso, nakakatawa talaga to. Mag-ingat ka. Nililito lang niya tayo. Nagsisimula pa lang ang laban. Go, Kuya Shozeng, kaya mo yan. Sugurin mo na siya. Manood ka ng mabuti, Dongji. Magiging sobrang astig ng susunod kong galaw. Aksidente lang yun, aksidente lang. Ngayon, magsiseryoso na talaga ako. Ang landas mo ay nagtatapos na rito. Tatapusin ko ito gamit ang espadang ito. Wow, ang astig mo talaga, Kuya Shozeng. Huwag kang masyadong humanga sa akin. Alamat lang ako, alam mo ba? Manahimik ka nga dyan. Ako si Ding Dongji. Ito ang aking pananatili sa kontinente ng Yuting. Sino bang may paki kung anong araw na, matutulog na lang ulit ako? Natukoy na ang host ay nakatulog ng 10 oras. Gantimpala, dagdag na isang antas ng cultivation. Kasalukuyang cultivation, ika-4 na antas ng key refining. Teka, hindi ba dapat tumunog ka muna ng ding? Ano ba tong tunog ng tilaop ng manok na to? Natukoy na ang host ay nagrereklamo sa system na ito. Ipinapamahagi ang misyon. Pumasok sa mahiwagang lupain ng sekta. Gantimpala, mga kagamitan mula sa system. Parusa kapag nabigo. Bawal matulog sa loob ng 10 araw. Sige na nga, pupunta na ako. Wow, ang daming tao rito ah. Sa sobrang dami ng tao, naantala ang pagkain ko. Mga kasama. Tumahimik ang lahat. Ang mahiwagang lupain ng Xuantian ay malapit ng magbukas. Pagkapasok niyo sa mahiwagang lupain, makakakuha kayo ng puntos base sa halaga ng mga makukuha ninyong gamit. Ang may pinakamataas na puntos ay magiging inner disciple. Mayroon lamang isang panuntunan. Bawal saktan ng inyong mga kapwa-disipulo. Napakabanal naman ng elder. Hindi ko man lang siya matingnan ng diretsyo. Seryoso ka ba dyan? Banal ka dyan. Kapag tinitigan mo pa siya ng matagal, mabubulag ka talaga. Sige na, maghanda na ang lahat. Malapit nang magbukas ang mahiwagang lupain.
Pagkaraan ng 7 araw, muling bubukas ang pinto. Humayo kayo. Aray, huwag naman kayong manulak. Ang siopaw ko. Sinong walang hiya ang kumagat sa siopaw ko? Sino ba talaga ang kumagat sa siopaw ko? Ang siopaw ko. Bakit ka naman nasira ng ganito katindi? Kailangan kong bawiin ang nawala sa akin. Teka, halos nabungkal na ang buong lupa rito ah. Saan pa ako makakahanap ng mga resources nito? Saan ba ako napadpad nito? Masarap naman pala to. Hindi ba tinuro ng nanay mo na maging malinis sa katawan? Nasa isang kaldero lang naman tayo. Sino ba kasing nagsabi sa iyong umihi sa kaldero? Ang lupet ko talaga. Pagbati host na kumpleto mo ang misyon. Matagumpay na nakapasok sa mahiwagang lupain. Ipinapamahagi na ang iyong eksklusibong gantimpala. Anong silbi ng bagay na to sa akin? Ah, ang sarap sa pakiramdam. Komportable nga. Pero anong silbi nito? Aha, may naisip ako. Anong ginawa mo? Teka lang, teka lang. Pwede bang ulitin natin? Pakawalan mo ako, mabahong tao. At kayong mga traidor na walang utang na loob. Lakas ng loob ninyong gapusin ako. Noong ako naman ang nakagapos. Tinawag mo akong mabahong tao. Palalampasin ko yon. Pero ngayon, anong dapat mong itawag sa akin? Mahal na Reyna. Hahaha, akala ko ba matapang ka? Mga tauhan, itapon nyo nga yan sa labas. Anong pangalan mo? Ako. Tandaan mong mabuti to. Ako si Xiaozeng. Hatsing. Sino kayang nag-uusap tungkol sa akin? Xiaozeng pala ha. Tandaan kita. May araw din kayo. Huwag ninyong maliitin ang kapangyarihan ng mga goblin. Hay nako, bakit ba laging gasgas na linyang to ang naririnig ko? Bahala na nga, mga tauhan. Dalhin niyo rito ang mga kasamahan ko sa sekta. Mahal na Reyna, hindi po sila magkakasya sa loob ng palasyo. Binibiro mo ba ako? Hindi ko rin po alam. Ang alam lang namin, taon-taon sa kanlurang ilang. Nag-spawn doon ang mga masasarap na tao. Biyaya talaga tumula sa langit. Hais, sige na nga. Tipunin niyo na lang silang lahat. Doon na lang sa tapat ng pinto ng palasyo. Masusunod po. Anong nangyayari? Bakit nila tayo pinakawalan ulit? Makinig ang lahat, tumingin kayo sa akin. May i-anunsyo ako. Ako ay isang puy. Sino yan? Parang pamilyar ang mukha, ah. Si Dongji yata yan, di ba? Hindi ba babae yan? Ang ibig kong sabihin, palayaw niya yon. Si Ding Dongji, ang alagad ni Guro Kongsu. Na isa sa 3 dakilang pinuno ng sekta. Huwag na kayong maingay. Ngayon, napasunod ko na ang mga goblin na to. May 6 na araw pa tayo sa mahiwagang lupain. Kayo na ang bahala kung gusto ninyong manatili o umalis. Pero, sige, ganyan pala ang gusto ninyo ha.
Huwag niyo akong sisisihin sa susunod kong gagawin. Ulat po, mahal na Reyna. Nahanap ko na po ang ipinapahanap niyo. Sabi ko naman sa'yo. Itawag mo sa akin, mahal na Reyna. Sige po, mahal na hari. Aking mga minamahal na kasamahan sa sekta. Ito na ang eroplano, nga. Sige na, kilos na ayon sa plano. Ano namang klaseng kalokohan to? Hindi pwede ang ganito habang buhay. Nababaliw na talaga si Ding Dongji. Sabi nila bawal manakit ng kapwa alagad, di ba? Sa totoo lang. Mga goblin naman ang gumagawa niyan. Hindi pwede to. Hindi natin pwedeng hayaan lang to. Kailangan nating lumaban. Ye! Ay! Talon, talon, talon. Ano ba nang ginagawa nyo, ano ba? Bitawan nyo ako. Oho, huwag ka nang sumigaw. Kahit isigaw mo pa ang baga mo, walang darating para iligtas ka. Nandito na ang lahat ngayon. Tumahimik ang lahat. Mga kasama. May 5 araw na lang ang natitira sa mahiwagang lupain na ito. Sa mga susunod na araw, kailangan niyong mangolekta para sa akin. Ng lahat ng resources na makikita nyo. Kahit isang hibla ng damo, huwag niyong palalampasin. Bakit naman namin gagawin yon? Inasahan ko nang itatanong mo yan. Ano yan? O, paano naman ngayon? Masusunod, mahal na Reyna. Ayan, ang marunong makibagay ang siyang matalino, hahaha. Inagaw ng mabahong taong yan ang trono ko. At pinalayas pa ako. Ay! Oh, batang goblin. Gusto mo ba ng kapangyarihan? Gusto ko. Gusto kong matulog. Sa rurok ng kawalang kamatayan. Nangingibabaw sa mundo. Kasama ko, ang Goblin King, ang langit ay nasa aking kamay. Hindi na sayang ang pagkain ko nitong mga nakaraang araw. At ang pagpupursigi kong kumain at matulog. Bakit ba napakasipag ko? Mag-impake na kayo at maghandang umuwi. Sino ka ba? Bakit ang ulyanin mo naman? Ako ang Goblin King. Hindi, tingnan mo nga ang hitsura mo ngayon, sino ba namang makakakilala sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para maghiganti. Mumpul ang talim at payat ang kabayo. Ayokong makipag-away sa'yo. Hoy, tutoy. Nasa foundation stage na ako. Lahat naman ay may kani-kanyang panahon ng kasikatan. Huwag mong isipin na panghabang buhay na yan. Ngayon, sino na ang tutoy sa atin? Hindi na kailangan ng maraming salita.
Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Lene, dahil hindi ka naging patas. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ay, ano na sinabi mo, lakasan mo nga. Teka lang. Sinong matinong tao ang lumalabas para makipag-away ng may suot na helmet? At saka, bagay ba yan na dapat makita sa mundo ng pag-cultivate? Wala ka nang pakialam doon. Dahil umabot na tayo sa ganito. Simulan na natin. Eksakto sa gusto ko. Maghanda ka ng mamatay. Foundation Realm. Hindi ko siya dapat bigyan ng pagkakataong humugot ng espada. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakaiba ng key condensation at foundation stage? Ito ay ang banal na kapangyarihan. Ang ginawa ko kanina ay tinatawag na shadow step. Hindi mo man lang makita ng malinaw ang mga galaw ko. Ang susunod na atake na ito ay tinatawag na Thunder Shock. Paano mo ito haharangan? Yene, hindi ka makakatakas. May pagbabawal ang batas ng langit. Nakita ko na. Heh. Yene, ganyang kaliit na laro lang, naglakas loob ka pang magyabang sa harap ko. Teka, parang may mali. Bakit parang nahihilo ako? Nasaan ako? Oh, gising ka na pala. Nandito ka sa klinika ng sekta. Noong nakikipaglaban ka sa Goblin King kanina. Na-drain ang spiritual energy kaya nahimatay. Nasaan na yung Goblin King? Hay, sayang talaga. Sayang ang ano. Hindi talaga maiiwasan ang sugatan sa gitna ng labanan. Ay, hindi yun. Nanghihinayang lang ako na yung huling. Astig na moves ko, walang nakakita. Sayang ka dyan. Gising ka na rin lang, mag-ayos ka na bilis. Maghanda ka na para sa closing ceremony. Ah, sige. Quiet muna ang lahat. Tungkol sa naganap na pag-explore sa mahiwagang lupain ng Xuantian. May sasabihin lang akong ilang salita. Ano? Yung... Ito. Yenen, napakahusay, napakaganda. Tapos na akong magsalita. Ngayon naman, i-anunsyo natin kung sino sa mahiwagang lupain ang nakakuha ng pinakamaraming resources. Walang iba kundi. Ano bang problema ng Secmaster at ng Elder na to? Bakit pareho silang mahilig magpatumpik-tumpik magsalita? Siya ay Ding Dongji. Salamat sa inyong lahat. Ang paglalakbay na ito sa mahiwagang lupain ay dahil talaga sa tulong ng mga kapwa ko disipulo. Pero noong nakikipaglaban ako sa Goblin King sa huli, bakit bigla kayong nagtakbuhan lahat? Bihira na nga lang akong maging seryoso at ganado. Pero hinayaan nyo pa rin akong matalo ng ganito. Buwisit! Kahiya-hiya naman. Ding Dongji, ako. Ako si Ding Dongji. Hindi ba pwedeng iba naman ang simula? Pwede bang ibahin mo naman? Sige, ulitin natin. Ako si. Ay, teka lang. Ito ba ang bago mong pakulo?
Hindi man lang ako makatulog ng maayos, hayaan na nga. Asikasuhin ko na nga lang muna ang pagpasok ko sa inner sec. Kuya Xiuzeng. Yo, hindi ba si Dongji ito? Ilang araw lang tayong hindi nagkita, bakit parang naging kawawa ka yata? Kuya, kailangan mo akong ipagtanggol. Grabe nila akong binugbog kahapon. Buti nga sa'yo, nararapat lang yan. Pero dahil papasok ka na sa inner sec, huwag mo na silang patulan. Ay, napala. Ubo. Zeng. Mula ngayon, magsalita ka sa akin ng may paggalang, ha? Iba na ang sitwasyon ngayon. Iba ang outer sect. At iba rin ang inner sect. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Alamin mo ang pwesto mo. Malapit na akong maging golden core stage. Kuya Xiuzeng. Ikaw ang pinakamabait, di ba? Kuya Xiuzeng. Bakit kung kailan malapit ka ng mag-golden core, ay palagi ka pa ring pag-alagala sa outer sect? Yenan, paano ko ba sasabihin? Ako kasi ang huling disipulo ni Guro. At malapit na akong mag-breakthrough ngayon. Kaya kung kailan malapit na, lalong hindi dapat nagmamadali. Kaya araw-araw ko munang pinamamahalaan ang mga outer sect disciples na tulad nyo. Kung ganoon, malapit na rin akong mag-foundation establishment. Dapat din ba akong mag-ingat? Hindi na kailangan. Ang nasa key refining stage ay itinuturing pa ring mortal. Kapag nalampasan mo lang ang foundation establishment, saka ka palang matatawag na totoong cultivator. Kaya naintindihan mo ba? Naintindihan ang ano? Dongji, mula ngayon, magsalita ka sa akin ng may paggalang, ha? Iba ang immortal sa mortal. Kailangan mong malaman kung saan ka lulugar. Ayusin mo ang posisyon mo. Ano ba ang tinuturo mo kay Dongji araw-araw? Dongji, pumasok ka na rin sa inner sec ngayon. Kada buwan, makakakuha ka ng karagdagang resources para sa cultivation. Pero kailangan mong lumabas paminsan-minsan para tapusin ang mga panlabas na mission. Pwede bang huwag na lang akong pumasok sa inner sec? Hindi pwede yon. Re-report, mahal na hari. Hoy, maling set yata ang napuntahan mo. Ay, nga pala, hehehe. Elder. Nga pala, nasa key refining level siyam ka na rin. Mag-cultivate ka ng mabuti para maka-breakthrough ka na agad. Mauuna na siguro. Xiuzeng, halika nga rito. Magkauto ka nga sa guro mo. Para sa mga inner sect disciple na nasa foundation establishment stage pataas, kailangang makatapos kada buwan ng kahit isang rank C na mission. Di huwag na lang akong mag-foundation establishment para tapos ang usapan. Alam ko ang iniisip mo. Kapag pumasok ka sa inner sect at hindi ka nag-foundation establishment sa loob ng isang buwan, parurusahan kang maglinis ng banyo sa loob ng isang taon. Ha? Paano ba talaga mag-foundation establishment? Simple lang, kailangan mong i-compress ang spiritual energy sa loob ng katawan mo para maging spiritual liquid. Dadalhin muna kita sa mission hall. Wow, Kuya Xiuzeng, marunong ka palang mag-teleport. Hindi. Hindi kasi alam ng direktor kung paano i-transition ang eksena. Kaya dinala na lang kita agad dito. Tingnan mo. Ito ang mission hall. Mission board. Tingnan mo nga, tama ba to? Sigurado ka bang mission hall to? Hindi ba zoo to? Mga senior brother mo silang lahat. Teka. Kumalma ka nga. Ano namang klaseng dinosaur to? Dongji, dito. Ito ang mission board. Kapag may nakita kang swak na mission, kunin mo lang. Tapos ibigay mo sa counter doon. Doon mo rin kukunin ang reward pagkatapos ng mission. Ang pangunahing layunin mo ngayon ay gumawa ng maraming mission para mag-ipon ng points at ipalit sa foundation pill. Kundi maghanda ka na sa paglilinis ng banyo.
Hala! Bakit ba ang malas ng buhay ko? Sige na, magtingin-tingin ka muna rito. Bilisan mo nang kumuha ng mission. Kailangan ko munang puntahan siguro. Yare! Gurus boy! Kuya Shuzeng, mahal mo naman ako, di ba? Kailangan ko pa ring bilisan ang paggawa ng mission. Ayoko talagang maglinis ng banyo. Sa wakas, nagbunga rin ang paghihirap ko. Sa wakas. Ahahaha. Yes, nagawa ko rin. Nagawa ko. Natukoy na ang host ay umakyat na sa foundation establishment. Ipinapamahagi na ang reward. Fully automatic message chair. Teka, ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ba dapat binigyan mo ako ng world-destroying divine sword? O kaya na inyang manual? Walang binatbat ang mga basurang yan. Sa kahit isang tornilyo ng fully automatic message chair. Maaaring subukan ng host ang mga function ng message chair. Grabe, ang sarap. Ang bilis nito, halos kapantay na ng Golden Core, di ba? Bakit pa ako mag-aaral ng sword flying nito? Buhahaha. Ay sandali, hindi ko pa pala nagagawa yung external mission. Wala pa naman siguro. Punta na lang kaya ako sa aklatan ng mga banal na kasulatan. Maghahanap ako ng spell na pwedeng praktisin. Namamalikmata ba ako? Bakit parang may lumilipad na upuan sa langit? Mga senior brother. Anong cultivation realm nyo na? Pareho kaming nasa key refining stage. Iyan mga hamak na langgam. Tinatanong kayo ng kagalang-galang na ito. Nasaan ang aklatan ng mga banal na kasulatan? Dire-diretso lang tapos liko-liko, makakarating din kayo roon. Hahaha, mabuti naman at nakikipagtulungan kayo. Hay, sa wakas nakarating din. Ano namang klaseng library to? Hindi ba dapat aklatan ng mga banal na kasulatan to? Hayaan mo na nga, pasok muna ako para makita kung anong meron. Wow naman. Hija, unang beses mo ba rito sa library? Ano bang gusto mong matutunan? Sino po kayo? Ako si Hakimi. Mas kilala bilang Immortal Haki. Ako ang tagapagbantay ng library na ito. Elder haha. Kaka-reach ko lang po ng foundation establishment. May mga spell ba rito na bagay sa akin? Kung bago ka pa lang sa foundation establishment, umakyat ka sa second floor. Karamihan doon ay basic lang. Saktong-sakto para sa'yo. Salamat po, Elder. Ikaw na nga ang pipiliin ko. Sining ng pagkontrol sa tubig. Okay na yung pang long range. Dapat ba akong maghanap din ng pang melee? Billions wordplay. Ang spell na ito ay may 9 na level. Kapag na-master mo ang pinakamataas na level, magkakaroon ka ng espada sa iyong puso.
Kahit walang hawak na espada sa iyong kamay. Sa madaling salita. Walang bilian. Anong klaseng basurang spell to? Huwag mong maliitin ang spell na yan. Dati, ginamit ni Lao Tzu ang swordplay na yan. Para magtayo ng sarili niyang kapangyarihan sa kontinente ng Yuting. Ah, sige po. Ay, Elder. Ano po iyang nasa plato nyo? Gusto mo ba ng mungbinsok? Isang low-grade spirit stone lang kada baso. Dapat dahan-dahan ang paghalo sa sabaw. Kapag nagmadali ka, mawawalan ito ng lasa. Heto ang masarap na sabaw. Halo-halo, halo-halo. Teka. Elder, mukhang mahihirapan kayong ibenta yang mungbinsok nyo, ah. Paano mo nalaman? Kasi, mahirap ibenta ang munggo kapag hakimi. Ayokong mag-cultivate. Hindi ito bagay sa character design ko. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bumalik sa Earth. Pagod na ako sa cultivation world na to. Bakit hindi mo ako tanungin? Upload mo lang ang spell sa system na ito. At pagkatapos mong matulog ng 10 oras, maaabot mo na ang level 1 ng spell. Grabe, bakit hindi mo agad sinabi? Sarap ng tulog ko. May 7 araw na lang pala ang natitira. Kailangan ko ng bilisan para matapos yung external mission. Dongji, naghahanap ka ba ng external mission? Hala, hindi ba ikaw yung dinosaur dati? Paano niyo pala ako nakilala? Anong dinosaur? Galing ako sa totoong lahi ng mga dragon. Nagkaproblema lang ng kaunti sa evolution process ko. Saka ang sikat na si Ding Dongji. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa'yo sa buong sekta ngayon? Binugbog ng salit-salit ng lahat ng mga outer disciple. Huwag ka nang magsalita, ako muna. Ako si Zihan. Isang body cultivator sa Mid-Foundation Establishment. Siya naman si Eronji. Mid-Foundation Establishment din siya. Magaling sa mga spell at divine ability. Kumuha kaming dalawa ng isang simpleng misyon sa labas. Kailangan lang naming bawiin ang mga relikya ni Lao Tzu. Kulang pa kami ng isang tao ngayon. Sasama ka ba? Pwede rin. Pero kailangan na nating umalis ngayon din. Kapag hindi pa natin binilisan ang misyon. Maglilinis na ako ng banyo. Eksakto sa gusto ko. O sige, tara na. Teka, hindi ba dapat lumilipad sila gamit ang espada? Ano namang trip tong message chair mo? Ako pa talaga, may kapal ka pa ng mukhang sabihan ako. Ako na nga ang pinakanormal sa atin, no? Sige na, huwag na kayong mag-away, pasok muna tayo. Kunin na natin agad ang gamit tapos alis na tayo. Takbo. Buwisit naman, hindi nyo ba ako pwedeng hintayin? Mamatay na ang kasama, huwag lang ako. May mga spike sa kaliwa. Ulo mo. Bakit hindi natin subukang labanan siya? O sige, galingan mo. Teka, napakahina naman ng bagay na to. Iyon lang yon, akala ko naman kung gaano kalakas. Ano tong kalokohang to? Mag-ingat kayong lahat. Kung ang kalungkutan ay isang talento, malamang napaka-talented ko na. Huwag kang masyadong mausisa sa akin. Dahil ang kuryosidad ang simula ng pagkakagusto mo sa akin. Ano bang nangyayari sa akin? Ano tong kalokohang to? Salamin. Ito ay salamin.
Mula ngayon, akin na ang pangalan mo. Dongji. Aaron. Sige na, Zihan, galingan mo, huwag kang mapahiya. CJ. Ganoon ba talaga kalakas ang mga body cultivator? Malakas lang ang mga body cultivator sa malapitang labanan. Kapag lumayo ka, wala na silang silbi. Kung pareho lang naman ang lakas natin sa espada, mabuti pang huwag na lang tayong gumamit nito. Lene. Ako naman ang kukuha ng panalo sa ikalawang round. Ikaw. Ikaw. Hindi pwede to ah. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang aking ultimate move. Pikit ninyong dalawa ang mga mata nyo. CJ. Mag-focus ka lang sa laban. Humanda kayo. Basta may butas sa katawan ko. Kaya nitong magbuga ng apoy. Puro ka lang salita. Yele, mumurahing trick lang yan. Hoy hoy hoy, sinong nagsabing tumingin kayo? Oh, mahal kong Gusto ko lang itanong kung bakit sa huli. Kulay itim ang apoy. Hahaha. Huwag kang tumawa, Ding Dongji. Ikaw na ang susunod. Hahaha. Manood kayo ng mabuti, may naisip na akong paraan para manalo. Round 3. Yele, talo ka na. Ding Dongji. Dongji, huwag kang pakasisiguro. Hindi pa tapos ang laban. Akala ko kapag nagpanggap ako, susuko ka na agad. Mukhang kailangan ko nang maging malupit sa magandang bulaklak ngayon ah. Di halata, pero marunong din palang lumaban si Ding Dongji. Sino ba namang nagkukultivate ang walang totoong kakayahan? Pero kung magpapatuloy ito ng ganito, hindi nila malalaman kung sino talaga ang mananalo. Yene, mukhang kailangan ko nang ilabas ang ultimate move ko. Buhay pa rin. Yene, gusto mo akong patayin, kulang ka pa sa. Teka, message chair ba ang ultimate move na to? Bakit ba ang cool ko masyado? May in love na yata ako sa sarili ko nito. Hoy, bakit ang narcissistic mo naman? Bubugbugin talaga kita ngayon, huwag niyo akong pigilan.
Huwag niyo akong pigilan, sasapukin ko yan. Sige na, tama na ang daldal. Bilisan na natin at umalis na tayo. Baka may susunod pang level sa harap natin. Yee! Katatapos lang lumaban. Kailangan na naman bang maglakbay, hay nako. Teka. May narinig ba kayong kakaibang tunog? Wala naman na. Narinig nyo ba? Parang maraming monsters sa harap natin. Magpatuloy lang tayo sa paglakad. Mag-ingat kayo ng kaunti. Mukhang kailangan nating sumugod na lang. Sige, sugod. Mauuna na ako sa baba. Sumunod kayong dalawa. Whirlwind Blade. Grabe, ang lupet naman. Huwag nang maraming daldal, tara na. Ano ba yung nasa ibabaw ng ulo mo? Lagot, takbo, bilis. Ano ba to? Anong nangyayari? Talagang magkasalungat ang spiritual energy nating dalawa. Idagdag mo pa ang hangin mula sa talim ni Zihan. Paanong hindi sasabog yan? Hay nako, ang mahalaga naman ay ligtas tayo. Mag-ayos na tayo ng gamit at umalis na. Baka may kung ano pang naghihintay sa atin sa unahan. Akala ko ba madali lang ang misyon na to? Saan banda ang madali rito? Madali na nga ang tawag sa ganito eh. Ganyan talaga kapag mga misyon sa labas ng sekta. Bakit parang lumalabo ang paningin ko? Ronji, narinig mo ba yon? Sino ako, bakit ako nandito? Ronji. Nga pala, ako ang ika-126 na prinsipe ng lahi ng dragon sa silangang dagat. Kasalukuyan kong pinag-usapan ang kasal ko kasama si Ama. Narinig ko po, Amang Emperador. Ang kasal na ito ay napagkasunduan na noong bata ka pa. Kahit na nag-evolve ka bilang isang dinosaur. At humina ang talento mo. Hay, mamuhay ka na lang ng maayos sa hinaharap. Pero, masusunod po, Amang Emperador. Pakiramdam ko may kulang talaga. Ronji, ipinatawag ka ni Amang Emperador. Ibibigay na ba niya sa iyo ang trono? Hahaha. Anong balak niyong gawin? Aba, bawal na palang sabihin ngayon. Hindi ba't isa kang henyo noon? Bakit naging ganyan ang kalagayan mo ngayon? Ngayong may lakas ka na pala. Nangangahas ka ng lumaban sa kuya mo ah. Bugbugin niyo yan. Tandaan mo, sa susunod na makita mo ako, umiwas ka sa daan ko. Hahaha. Gusto mo ba ng kapangyarihan? Anong tunog yun? Sino ka? Ronji. Bunana, nandito ka pala. May narinig ka bang kakaibang tunog kanina? Akala ko nawala lang ang talento mo. Hindi ko akalaing pati pag-isip mo ay masisira na rin. Anong ibig mong sabihin? Nandito ako ngayon para kanselahin ang kasunduan sa kasal natin. Nana, nagbibiro ka lang, di ba? Yun alisin mo nga yang marumi mong kamay. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Wala naman talaga tayong nararamdaman sa isa't isa. Ang habol ko lang naman ay ang kinabukasan mo. Pero tingnan mo naman ang sarili mo ngayon. Ang ibang mga prinsipe, nag-evolve na bilang totoong lahi ng dragon. Pero bakit ikaw naging dinosaur? Tuwing nakikita kitang ganyan, nandidiri ako. 30 taon sa silangang dagat. Huwag mong mamaliitin ang mahirap na batang dragon. Gusto mo ba ng kapangyarihan? Kapangyarihan. 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 Patatagin mo ang iyong puso. Huwag kang magpadala sa tukso. Ako si Ronji. Isang disipulo ng sekta ng Xuantian. Pakialam ko sa kapangyarihan mo. Magsasanay ako mag-isa. Gumising ka.
Zihan, Ding Dongji. Zihan, bilisan mo. Kuya, dahan-dahan naman. Kuya, nadapa ako. Kaya mo pa bang tumayo? Ayos lang, bubuhatin ka ni kuya. Salamat, kuya. Ang bait mo talaga. Basta kasama si kuya. Wala akong kinatatakutan. Ikaw ang pinakamabait na kuya. Hindi ba papunta sa nayon ang daang yan? Baka may dumating na importanteng tao. Halika, tingnan natin bilis. Pumunta ka doon sa gubat at magtago. Babalik ako para hanapin sina tatay at nanay. Kuya, sasama ako sayo. May sugat ang binti mo. Pabigat ka lang kapag sumama ka. Kuya, mag-iingat ka ha. Takbo. Gusto mo ba ng kapangyarihan? Anong tunog yon? Sino ka? Nananabik ka ba sa kapangyarihan? Ihiganti mo ang pamilya mo. Kapangyarihan. Kapangyarihan. Tama, basta may kapangyarihan ako. Zihan, gumising ka bilis. Mukhang naghiyatay na ang mga kasamahan ko sa pagbabalik ko. Zihan ko. Bakit naman ang aga mo kaming iniwan? Umalis ka nga riyan. Hindi pa ako patay, no? Nasaan si Ding Dongji? Kanina ko pa siya tinatawag. Pero ayaw pa rin niyang magising. Mukhang nahihirapan talaga siya. Mukhang inuulit ng ilusyong ito ang mga nangyari noon. Ang pinakamasakit na karanasan sa nakaraan. Sana lang kayanin ito ni Ding Dongji. Dongji, bukas magsisimula ka ng pumasok sa paaralan. Dapat magpakabait ka sa kindergarten, ha? May premyo ang mga batang hindi umiiyak at hindi nagwawala. Opo, ako ang pinakamabait na bata sa buong mundo. Pangatlo lang ako sa buong klase ngayon. Ayos lang yan. Galingan mo na lang sa susunod. Lagpasan mo silang lahat. Akala ko pa naman kapag hindi ka umiyak ngayon. Ililibre kita ng masasarap na pagkain. Hindi na ako iiyak. Gusto ko ng masasarap na pagkain. CJ. Nandito na ako. Nakipag-away ka ba sa paaralan ngayon? Opo. Nanalo ka ba? Ano bang sinasabi mo riyan? Hindi mo ba muna tatanungin kung may sugat ang bata? Hahaha. Grabe, sinasadya niyo ba akong takutin, nakakainis kayo? Hahaha. Kapag nag-college ka na, adult ka na. Lilipas din ang mga taon. Hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Naku, huwag na nga kayong madrama dyan. Nasa tabi lang naman ng subdivision natin ang school ko. Ilang hakbang lang, makakarating na ako. Gusto ko lang naman maramdaman ang moment eh. Na naman. Nga pala, umuwi ka sa tamang oras para kumain. Opo, alam ko na po. Kuya, ano po ang trabaho nyo? Dongji. Hello. Pupunta ang papa mo sa ospital bukas. Puntahan mo siya roon. Hala, anong nangyari kay papa? Naku, wala namang malubha. Magpapatanggal lang siya ng almoranas. Busy kasi ako sa trabaho eh. Kaya naisip kong ikaw muna ang mag-alaga sa kanya ng 2 araw. Sige po, naintindihan ko. Dongji, maghintay ka lang sa may pinto, ha? Grabe, ang tanda mo na. Natatakot ka pa rin sa almoranas.
Mali, mali, mali. Hindi ganoon yon. Naalala mo na ba? Akala ko ako lang, may iba pa palang transmigrator na tulad ko rito. Ano, gusto mo bang bumalik? Sino ka? Gusto mo bang bumalik? Pwede kong ituro sa iyo kung paano makakabalik. Huwag kang pumayag sa kanya. Gasgas na ang ganyang estilo. Huwag mong sabihing ayaw mong bumalik. Gusto ko, pero ano namang pakialam mo? Umalis ka nga rito. Pakawalan mo na ako, bilis. Tres. Joker Bomb. Marunong ka ba talagang magbaraha? Naman. Sige, tira mo na. Kung kaya mo akong talunin gamit ang 17 baraha ngayon. Kakainin ko ang buong deck na ito ngayon din. Eroplano, tapos na ako. Ikaw. Seryoso ba? Wala man lang bang mag-aalala sa akin sa inyong dalawa? Naku, okay ka naman pala eh. Hehe. Yun tara na nga. Huling yugto na ang nasa harap natin. Paano mo nalaman? Malamang, madali lang malaman yan. Kahit gamit ang paa ko, mahuhulaan ko ang susunod na mangyayari. O sige nga, tingnan natin ang paa mo. Paano bubuksan ang pintong ito? Kung ibabase sa takbo ng kwento. Dahil dulo na ito. Hindi na siguro sila gagawa ng isa pang puzzle level, di ba? Baka may switch o mekanismo sa paligid. May naisip akong plano. Itago mo na lang yang plano mo. Seryoso, hayaan mo akong subukan. Sige na, ikaw na. Bukas. Sim. Nagpapatawa ka ba? Bubukas ba ang pinto sa ganyan? Anak ng, bumukas na. Iyan sabi ko sa inyo Ang galing ko, di ba? Ayaw kong tingnan. Huwag ka nang makupad dyan. Hala, hintayin niyo ako. Wow, sa loob ng ganito kaliit na dungeon. May ganito pala kalawak na espasyo. Normal lang yan. Dati, maraming malalakas na master ang kayang pumunit ng mga rift gamit ang kamay lang. Para gumawa ng sarili nilang maliliit na mundo. Oh, tapos ano nang nangyari? Saan ba tayo pupunta ngayon? Hay. May naisip din akong plano. Di ba babae ka? Lumayas ka nga. Hindi ba pamilyar sa iyo ang linyang yan? Lumabas na yan sa episode 7, 1 minute and 9 seconds. Anak ng, nanonood ka ba frame frame? Huwag ka nang maingay, panoorin mo ako. Kapag Gansal nagbabago, kapag Perez hindi. Kapag Gansal nagbabago, kapag Perez hindi. Ang sign ay depende sa quadrant. Alak ng Palasyong Jade. 180 kada baso, sige na, huwag mo na akong eye test. Tama ang iniisip mo. Kaya naman pala, ikaw pala ang tinatawag nilang Laozu. Bakit hindi ka papatay? Sa totoo lang, patay na talaga ako kung sa formal na usapan. Pero ang kaluluwa ko ay nanatili pa rin. At nahati ito sa dalawang bahagi. Ang mabuting bahagi. At ang masamang bahagi. Teka, alam ko na ang susunod na mangyayari, ako na ang magtutuloy. Ikaw ang mabuting bahagi. At gustong mang-agaw ng katawan ng masamang bahagi para mabuhay. Nasa masamang bahagi ang relic na kailangan nating makuha. O kaya naman, hindi tayo makakalabas kapag hindi natin siya natalo. Ganoon nga ba? Yes, as expected sa aking kababayan. May isa pa akong tanong. Makakabalik ba tayo? Ang tinutukoy ko ay ang Earth. Posibleng makabalik. Dati, gustong-gusto ko ring makabalik. Kaya naman gumugol ako ng daan-daang taon para mag-imbestiga. At sa huli, nalaman kong may isang paraan lang. Para malaman kung paano makakauwi. Anong paraan? Ang marating ang pinakatuktok ng mundong ito. Ano bang pinagbubulungan ng dalawang ito? Lengguwahe pa rin ba ng yuting yan? Hindi ko rin alam Mga dayuhan ba si Laozu at si Dongji? Hanggang kailan ba kayo mag-uusap dyan? Ibigay niyo na sa akin ang relic ng mabilis. Gusto ko nang umuwi. Hoy, may sasabihin akong seryosong bagay sa inyo. Basta ganoon at ganyan, nakuha nyo ba? Sigurado akong naintindihan nyo.
CJ. Teka, ano bang sinabi niya at naintindihan mo agad? Ano namang klaseng ganoon at ganyan yan? Hindi ba napakalinaw naman? Kailangan muna nating talunin ang masamang clone ni Lao Tzu bago natin makuha ang relic. Dahil sa paglipas ng panahon, ang masamang bahagi ni Lao Tzu ay nasa peak na lang ng Foundation Establishment Realm. Kaya sa tingin ko, malaki ang tsansa nating tatlo na manalo. Anong malaki ang tsansa? Ang karanasan sa laban at pag-unawa sa mga spell at kakayahan ay hindi hamak na mas mataas kaysa sa atin. O sige, yuntog mo na lang ang ulo mo para mamatay ka na. Huwag ka nang lumabas. Kung kaya mo, di ikaw na ang gumawa. Huwag na kayong mag-away, tara na. May paraan din na lalabas kapag nandoon na tayo. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Puro ka naman tugmaan dyan. Ano ba, mag-i-exam ka ba para sa master's degree? Hahaha. Sa loob ng panaginip, wala talaga akong magagawa sa inyo. Pero ngayon, dili. Ang mga katawan niyong tatlo ay magiging akin na. Huwag na pala yung dinosaur. Hoy, 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 anong ibig mong sabihin? Sino ang minamaliit mo? Galingan niyo na lang. Hindi na ako makikigulo sa inyo. Wala nang gaanong lakas lumaban ang mabuting bahagi ng kaluluwa ko. Maghanda kayo sa pakikipaglaban. Huwag kayong magkampante. Liray, maghahanda pa talaga sa pakikipaglaban. Sa harapan ko, kayong mga. Hindi mo man lang ba pwedeng patapusin ang sasabihin ko? Kayo, lagot kayo sa akin. Huwag kayong tumingin sa akin, physical cultivator ako. Hindi ako marunong mag-magic spells. Sobra na talaga kayong mga abuso. Arg. Kapag hindi ko kayo napatay ngayon, ibaliktad nyo na lang ang puntod ko. Sugod. Napakalakas ng taong ito. Fire Shield. Yan lang ba ang kaya mo? Zihan, harapin mo siya ng harapan, Ronji, suportahan mo siya ng pambato mula sa malayo. Maghahanap ako ng pagkakataon. Ito na yon. Flame Dragon Strike. Kagulat-gulat mukhang kailangan ko ng seryosohin ito. Immovable King Form. Ano? Nahuli ko rin kayo. May ibubuga rin pala kayo.
Tapos na kayo, akin na ang mga katawan nyo. Dongji, tumakas ka na. Kaya pa namin to. Mumurag kayo, ako na ang bahala rito. Ano nang pinagsasasabi mo? Sabi ko, ipaubayan nyo na sa akin to. Nababaliw ka na ba? Huwag kayong mag-alala, ako kaya ang bida rito. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Aba, gustong mag-solo fight may lakas ka ng loob. Ang espadang ito ang buo kong lakas. Ano? Hahaha, magaling. Naitulak mo ako ng ganito kalayo. Dark Lateral World Destruction. Ding Dongji. Lene. Hay, ngayong nasa kolehiyo na ako, ganap na adult na talaga. Single 3. Joker Bomb. Nanalo ba tayo? Dongji, narito yon. Magsanay ka na lang ng mabuti, okay? Hindi ako pwedeng mamatay rito. Billions Wordplay, Underworld / Impossible. Hindi ko akalain. Matalo ako kay. Ding Dongji. Buhay pa ako, no? Inumin mo to para mabilis kang gumaling. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas maayos-ayos na. Kunin mo na ang mga napanalunan mo. Kunin na natin ang pamana at umuwi na tayo agad. Bata pa na Ding Dongji. Ang gintong tsinelas ba na ito ang gusto mo? O ang pilak na tsinelas na ito? Huwag mo na nga akong idaan sa ganyan. Ibigay mo na sa akin ng mabilis. Gusto ko nang umuwi. Sige. Sino namang matino ang sasanib? Sa loob ng isang tsinelas. Ano ka, espiritu ng tsinelas? Huwag ka nang mag-isip pa ng malalim, umuwi na tayo. Tapusin na natin to agad. Ako si Ding Dongji. Ito ang ika-6 na araw ko mula nang maisekay ako. Napakagulo at nakakapagod pala sa cultivation world. Ang pagiging chill at palaiwas sa trabaho ang tunay kong cultivation path. Uy, Dongji. Gawin na natin ang mission. Ito na naman tayo. Pero kahit papaano, hindi boring. Nandyan na.